What up guys? Ito na naman tayo sa Umatikabong Daily Walk. So medyo may ngayon, event. Daming tao dun sa may bandang entrance. So yun nga, rekta na tayo dun sa ating daily walk, daily talk. Ang topic natin ngayon is semi-controversial din pagdating sa relationship. Ang katanungan ngayon, ano ba yung effect ng pag-live-in ng magkarelasyon sa magiging ending ng relationship? May two sides kasi ng pag-live-in, which is either it can go really bad so fast or it will strengthen your relationship. So, yun lang yung mga bagay na pag-uusapan natin at bibigyan natin ng pansin niyo. Nga pala, disclaimer lang. Bago namin simulan yung pag-uusap namin tungkol sa pag-live-in, ito ay sumasakop lang o sumasaklaw lang dun sa mga legal age. Yung mga magkarelasyon dyan na pumapasok pa at hindi pa binubuhay yung mga sarili nila, parental guidance, no? So, ito na, sisimulan na natin ang ating topic ngayon. So, para ma-differentiate natin agad, ano munang magandang epekto ng pag-live-in sa mag-partner? May paunang input ka na ba? Oo. Ako pa, nag-review ako eh. Yung naging effect niya sa akin, kasi syempre, kami ni Bebo, nag-live-in muna. Mas nakilala ko siya. Ano pa ba? Bukod sa nakilala ko siyang mas maigi. Parang yun lang yung ko. Mas nakilala Maganda? Oo. Okay. Ikaw, ano ba sa'yo? Okay, so yun sa akin siguro ay continuation ng sagot ni Babo. Yun din yung magpapatibay sa inyo lalo. Pero, may kailangan kayong i-overcome. So, syempre sa umpisa, di ba? Pag nagsisimula pa lang kayo dun sa relationship, nandun yung point na magde-date-date lang kayo para magkita. Mas importante yung kung legal kayo. Siyempre, nakakabisita ka sa kanila, tapos nakakabisita din siya sa inyo. Darating yung time na mas matagal na kayong magsama, pero hindi pa technically live-in. Parang mas matagal na siyang pumupunta sa inyo or nakakatulog na siya sa inyo or nakakatulog ka na sa kanila. Yung mga ganong situation na padalaw-dalaw lang is most of the time sa sa college nagsisimula. Okay. If kayo, college sweethearts. So, at the time na graduate na kayo, or kung talagang binubuhay nyo na yung sarili nyo, ayun na rin yung time na kaya nyo na mag-decision kung gusto nyo bang mag-live-in nung partner mo. Itong opinion na binibigay namin or insight is ano bang naging epekto sa amin. So yun nga, pagkatapos namin graduate, hindi naman siya kaagad, parang slowly dahil nga nagtatrabaho na kami parehas at matagal na rin kami nung bago kami mag-live-in. May pros and cons na nabigay sa amin, which is yung sinabi ni Babu, mas nakilala namin yung isa't isa. Yes. Pero dun mo kasi matututunan how to live with it. Kasi diba sabi nila, pag mahal mo, kahit may flaws yan, mahal mo pa rin yan. It's up to you how you're going to deal with it kasi that's for the rest of your life. Ayan. Yun yung double edge effect ng makikilala nyo yung isa't isa ng mas lubusan pa, Kasi bukod sa magagandang qualities na makikita mo sa kanya as a partner, doon na rin lalabas yung sinabi ni Babo na makikita mo rin yung flaws ng partner mo. So, yun ang doon na darating yung point na magkakaroon na ng tanong sa isip mo. Siguro ganun din sa partner mo na kaya mo bang makasama yung taong to for the rest of your life. Una, matatakot ka. Pwede ka rin ma-confuse sa kasagutan mo. Dahil nga sa nakikita mo yung bad side niya, minsan doon na rin lalabas yung madalas na pagtatalo. Doon na sa mga gawaing bahayan. Di ba? Ay, Alina naman yung tiklop mo. Kukuha ka ng damit. Hindi mo lang inaayos. Doon na yan. Actually, yung mga maliliit na bagay na hindi niyo pinag-aawayan dati, mataas yung chance na pag-awayan niyo na. Kasi makikita mo na. Most of the time. Siyempre, pag bibisita ka sa kanila or bibisita siya sa inyo, nandun yung kailangan mo ipakita sa parents ng partner mo na worth it ka para dun sa anak nila. Totoo. Diba? So, hindi pa lalabas yung mga flaws mo agad. Pero kung iniisip nyo na, so kung ganun, hindi dapat pala hindi mag-live-in. Hindi ka naman actually dapat matakot na makilala yung partner mo. Kundi dapat mong paghandaan. Kasi doon mo na malalaman yung tanong na sinagot namin dati. Kung
paano mo malalaman kung siya na yung the one? Doon din sa last vlog namin na isa, kung matatandaan nyo, doon naman namin sinabi kung paano mo malalaman kung hindi siya yung the one. Doon mo na siya masusubok pagka nandun na kayo sa point na kailangan nyo nang magsama. Hindi naman all the time na doon mo lang sa pagli-live-in siya malalaman. Pero parang yung live-in yung isang way, bukod sa kasal, Para sa amin. na makilala mo yung partner mo. Kasi tulad namin, di ba? Nag-live-in muna kami bago ikasal. Hindi naman namin sinasabing requirements kung baga na dapat mag-live-in muna kayo bago kayo ikasal. So yun nga no, yung sinasabi ko, despite makita mo yung mga flaws niya no, doon mo nagagawin yun, nagagawin mo siyang yung the one for you, doon mo na rin makikita kung gagawin ka ba niyang the one for him or her. Process lang siya talaga na kailangan yung pagdaanan yung mga yon. Siyempre, lahat naman darating sa pagli-live-in. Hindi lang ito yung concept na magka-live-in kayo na hindi kasal, which is, technically speaking, na kasal kayo, tapos magli-live-in na kayo together. Dadanasin at dadanasin mo pa din siya. Either magli-live-in kayo bago ikasal, or pagkasal na kayo, tsaka kayo magli-live-in. Hindi naman siya minamadali actually, na maging the one ka for her or for him. Kasi i-work nyo naman din kasi talaga yan para maging successful yung relationship nyo. Or, sad to say, pero doon mo rin kasi malalaman kung hindi siya yung para sa'yo. Once na hindi naging successful yung pag-live-in nyo. Hindi naman actually, pag hindi naging successful yung pag-live-in nyo is doon na mag-end yung relationship. May mga times na nag-live-in, pero dahil parang masyado pa silang naive or parang hindi pa sila handa dun sa pag-live-in, nag-separate muna sila, pero wina-work nila. And then, by the time na ready na tayo mag-live-in, magli-live-in na uli. So, may ganun pagkakataon din naman. Yun yung pag nalagpasan nyo na, yung nakayanan nyo na mag-live-in, magbe-build up na lang kayo, no? I-build nyo na lang ng i-build yung relationship nyo hanggang sa darating kayo dun sa point na kasi para sa akin, nung nakalagpas na ako dun sa part na nakita ko na yung lahat ng flaws niya, nakita niya na rin yung lahat ng flaws ko, ang laki na itulong nun parang hindi na nabaling sa iba yung attention ko or hindi na nabaling sa iba yung feelings ko. Although natural naman na syempre dahil may mata tayo, pag nakita ka maganda minsan namamangha ka, pero parang never ko nang naisip na magkaroon ng ibang partner bukod kay Babo. Mas tumibay yung relationship namin nung nalagpasan na namin yun, no? Ikaw ba, ano bang madadagdag mo sa part mo? Depende pa rin sa sitwasyon, depende pa rin sa napag-usapan nyo ng partner mo. Naging advantage siya sa akin kasi ang hirap nung kung kailan kinasal kami, tsaka ko pa lang siya nakilala. Kasi sabi nila, makikilala mo talaga yung partner mo pagka nakasama mo siya sa bahay. Every day. So, parang ang hirap na kasal na kami tapos doon ko marirealize na, ay shit, hindi ko pala kayang mabuhay ng ganito. Siyempre, binded na kayo ng law at saka may sinumpaan na kayo sa isa't isa. Tapos dito sa Pilipinas, sacred yung kasal sa atin Mas okay sa akin na makilala muna kita bago tayo ikasal. Kaso ang cons naman kasi para sa iba, ang lalaki daw kasi once na nag-live-in na kayo for a while, hindi na nila naiisip yung difference na magpakasal pa, what's the point of getting married? Magkasama pa rin naman tayo, 'di ba? Parang ano mang mababago. Yun yung mahirap para dun sa iba. Ikaw, ano masasabi mo doon? So yun nga, hindi ko sure kung nangyayari sa most of mga lalaki yung gano'n, na nagkakaroon ng gano'n thinking na live-in naman tayo no? Parang kasal na rin tayo, hindi lang sa papel or hindi lang legal. So para sa akin kasi, hindi ko naman naisip yun na Huwag na magpakasalan. wag na magpakasal kasi magkasama naman tayo So yun nga. Pero feeling ko kasi nasa pag-uusap nyo din naman yun. Ng halimbawa, hindi lang naman siya dahil sa parang ano ba i-describe? Dahil sa wala namang magbabago para sa inyo, parang piece of paper lang siya. Kasi, iba din kasi yung legalities na mag-asawa na kayo. Siguro yun yung kinakatakot ng iba pagka nag-live-in sila. Ay nga. Siguro kung natatakot kayo na baka hindi kayo pakasalan kasi live-in na, nasa communication nyo rin naman yun Kasi at the end of the day, kailangan nyo magpakasal kung gusto nyo maging legit na mag-asawa. So, kung ayaw kanyang pakasalan, di ibig sabihin, baka ayaw nyo maging legit kayo mag-asawa. Tanong mo din.
Kasi kung handa ka na at sinabi mo na sa kanya handa ka na magpakasal at ayaw niya pa, so it's not you. Hindi naman siguro, baka kailangan nyo pa rin mag-usap. Ayun nga. Kasi iba't iba naman ng malay mo may ibang reason siya, nagpe-prepare pala din siya. Ayun nga. Kumbaga, di ba, nag-usap na kayo. Tapos, parang sa pag-uusap, parang wala naman siyang plano. Yung gano'n, di ba? At least kasi, kung mag-uusap kayo na meron naman siyang plano, sabihin niya, speak out, di ba? Hindi kasi pwede yung wala siyang sinasabi. Tapos ikaw, basta-basta ka lang. At least, give a hint, no? Na may plano ka magpakasal. Okay. Bilang lalaki. Oo, bilang lalaki. So, kung ikaw, lalaki ka, at pinapanood mo tong video namin, at parang, yun nga, nararamdaman na ng GF na parang gano'n, siguro magbigay ka ng hint. Para naman hindi mabaliwala yung feelings na gusto niya na magpakasal. Kasi mahalaga rin para sa babae. Magbigay ka rin ng information na gano'n na yung ginagawa mo if okay naman sa'yo. Huwag mo lang, kung ayaw mong i-detalye kasi gusto mo siyang sorpresahin. So, basta at least maramdaman niya or malaman niya lang na meron kang Plano. Kaysa sa parang talagang wala na. Baka mamaya, huli na yung lahat. Handa ka na, ready na. Dahil hindi mo pinaramdam, siya na yung ayaw. At the end of the day, talagang kailangan niya ng communication para doon. Talaga namang napaka-importante. Good communication, pag-usapan natin yan sa next video natin. Kung paano ba magkaroon ng good communication kayo ng girlfriend mo or partner mo para mas mapatibay yung relationship. So, yun lang, no? Dito na rin ako mag-outro kasi baka maingay dun sa So, yun lang, no? Sa lahat ng nanonood dito, kung bago ka, nag-upload kami ng 3 times a week if kaya. Tapos, yun nga, available kami or makikita nyo kami sa Facebook, TikTok at YouTube. Yung mga long videos namin ay nasa Facebook at YouTube lang. So, yung mga TikTok namin ay mga parang short clips at daily for babies moments. Bye-bye, paalam! Bye-bye! Bye-bye! Ay, may na? Ano yun? Akala, iiwan yung cellphone dito. Hindi, no. Baliw, ulo.